Mga kapuso, ang inyo pong nakikita ay live nakuha mula sa Gemelli Hospital sa Rome, Italy, kung saan inaabangan ang unang public appearance ni Pope Francis matapos maospital noong February 14 dahil sa double pneumonia. Inaasa magbibigay ang Santo Papa ng blessing ng tradisyonal na Angelus Catholic Prayer mula sa kanyang bintana sa ospital. Ngayong araw din inaasahan ang kanyang paglabas sa ospital. Ayon sa mga doktor, kailangan niyang magpahinga ng 2 buwan sa Vatican. Unang sinabi ng isang kardinal na unti-unti na nakakabawi ng lakas si Pope Francis. Pero dapat daw niyang matutunang magsalita muli. Dahil daw ito sa matagal na pagdepende ng Santo Papa sa high-flow oxygen. Pinabulaanan din ng naturang kardinal ang mga espekulasyon na umano'y pagre-retiro o di kay pagbibitiw ng Santo Papa. Ang Rodrigo Roa Duterte. Pinaghahanda na ng International Criminal Court o ICC ang prosekusyon at depensa para sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na crimes against humanity bago ang confirmation of charges sa Setyembre. At mula sa The Hague sa Netherlands, nakatutok live si Marie Duman. Ivan, para raw matiyak na mananatiling patas ang proseso sa ICC, informed ang inaakusahan ng mga ebidensyang gagamitin laban sa kanya at gugulong ang proseso sa makatwirang panahon ay pinagutos na nga ng Pre-Trial Chamber 1 ng ICC sa parehong prosekusyon at depensa ang disclosure of evidence o paglalatag ng mga ebidensya kaugnay sa kasong crimes against humanity na kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. 5 buwan bago ang confirmation of charges hearing ng ICC para sa kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa September 23, may mga pinasusumite ang korte sa prosekusyon at depensa. Sa panig ng mga prosecutor, kailangan nilang magbigay ng kumpletong detalye ukol sa dami at uri ng mga ebidensya na kanilang gagamitin. Kasama rin dito ang transcript at translation ng mga documentary evidence at ang timeline ng pagsusumite ng mga ito. Pinadedetalye rin kung ilan ang kanilang mga testigo, kung itatago ba ang kanilang identity, at kung matitiyak ba ang kanilang seguridad. Kailangan din daw na sabihin ng prosekusyon kung gusto nilang ituloy pa muna ang investigasyon kay Duterte at kung sakali ay anong epekto nito sa proseso ng korte. Kailangan maisumite ng prosekusyon ang lahat ng iyan sa April 4. Ang depensa may hanggang April 11 para magbigay ng kanilang obserbasyon hinggil sa mga impormasyong isusumite ng prosekusyon. Pinadedetalye rin sa depensa kung gusto nilang magpresenta ng sarili nilang ebidensya at mga testigo, kung gusto rin nilang magsagawa ng sariling investigasyon. Maging ang registry, inaatasan ng korte na magsumite hanggang April 2 ng kanilang obserbasyon kaugnay sa partisipasyon ng mga biktima. Sakaling may komento ang prosekusyon at depensa sa obserbasyon ng registry, pwede nila itong isumite sa korte hanggang April 11. Kahit nakakulong, inaalala raw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kahihinatnan ng eleksyon sa Pilipinas sa Mayo, ayon kay Vice President Sara Duterte. Okay naman siya, nagtatanong lang siya sa mga timelines kasi nga malapit na yung eleksyon at tinatanong niya kung ano ang nangyayari sa kampanya ng mga senador at tinanong niya kung papaano siya makakabalik dahil nga meron din siyang eleksyon sa Davao City. Nakakapag-adjust na raw kahit paano ang ama. Lagi rin daw minomonitor ng mga doktor at nurse ang blood sugar ng dating Pangulo. Ang kaso, hindi raw nito mapigilan ang pag-inom ng soft drinks. Napagkasunduan naman daw nila magkakapatid na magsalitan sa pagbabantay sa ama. Sa March 28 ang 80th birthday ng dating Pangulo. Pero may mga nagbigay na ng birthday cake at nagpadala ng painting para sa kanya. May mga naghuhulog din ng sulat para sa dating Pangulo sa ICC Detention Facility. Evan, sa ngayon ay nagdaraos ng press conference sa mga abogado ng mga biktima ng umano'y extrajudicial killings at mamaya naman ay magdaraos ng malawakang pagtitipon ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang parke dito sa Den Haag. Yan ang latest mula pa rin dito sa The Hague, Netherlands. Balik sa iyo, Evan. Maraming salamat, Marie Zumali. 19 ang nasagip sa paglubog ng isang bangka sa Davao City. May mga karambola naman sa Benguet at Quezon. Yan po mga disgrasyang tinutukan ni Dano Tingkungko.
Bombero po! Kailangan ng bombero dito! Nagkalat sa daan ang mga parte ng mga sasakyan dahil sa nagkarambolang truck, van at bus sa Gumaca, Quezon kaninang umaga. Ayon sa pulisya, galing sa pababang bahagi ng highway ang truck nang salpukin nito ang kasalubong na van. Nahagip din ng truck ang bus. Ang truck na bumaliktad nawala umano ng preno. Sugatan ng 4 na sakay ng van at ang 2 sakay ng truck kabilang ang truck driver na malubha ngayon. Ayon sa bus driver, handa sila makipag-usap para sa danyos. Tumangging magbigay ng pahayag ang driver ng van. Nakatakdang mag-usap sa police station ang mga sangkot sa aksidente. Sa Tuba, Benguet, hindi bababa sa 9 na sasakyan ang nagkarambola sa Marcos Highway. Batay sa mga social media posts ng Tuba Police at Tuba MDRRMO, kabilang sa mga nadisgrasya ang ilang motorsiklo, mga kotse at truck. Iniimbisigahan pa ang sanhi ng disgrasya at kung may nasaktan. Sa Davao City, lumubog sa Davao Gulf, sakop ng Barangay Ilang ang isang bangkang patungong Samal Island. Ayon sa Coast Guard District, Southeastern Mindanao, nasira ang makina ng bangka at hinampas ng malalakas na alon. Nasagip at agad ginamot ang 19 na sakay nito. Batay sa imbestigasyon, ginamit ang bangka sa pagbiyahe sa mga sakay nitong balak maligo sa Samal kahit hindi ito rehistradong magsakay ng pasahero dahil para sa pangingisda ang bangka. Sinusubukan pang makuha ang pahayag ng mga sakay ng bangka. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkung ko, nakatutok 24 oras. Patuloy ang pagtugis sa mga pulis sa mga namaril sa San Rafael, Bulacan kung saan 3 ang patay at 7 ang sugatan. Ang nahulikam na krimen sa pagtutok ni Darlene Kai. Tirik na tirik ang araw at maraming motoristang dumaraan sa parteng ito ng Maharlika Highway, San Rafael, Bulacan, pasado 2:00 noong Biyernes. Biglang may malakas na kalabog at busina. Kasunod niyan, makikita ang isang itim na SUV na wasak ang unahan. Hinahabol siya ng isa pang itim na SUV. Kitang-kita sa kuha ng CCTV ang taong nakadungaw sa bintana ng passenger seat habang niraratrat niya ng high-powered na baril ang hinahabol na sasakyan. Nakatakip ang mukha ng gunman kaya hindi siya makilala. Kita sa video kung paanong tinarget ang sasakyan ng mga biktima. Tikom pa rin ang bibig ng San Rafael Police hinggil sa detalye ng pananambang. Hindi pa raw kasi tapos ang investigasyon maging ang pursuit operations. Pero ayon sa pulisya, nasa ospital at kailangang operahan ng 16 anyos na babaeng pasahero ng jeep na tinamaan ng bala sa ulo. Sa kabuuan, 7 ang sugatan sa insidente, 3 naman ang patay. Nag-post ng pakikiramay at nanawagan ng hustisya si Bulacan 3rd District Representative Lorna Silverio. Kawani raw ng LGU ng San Ildefonso at consultant ng 3rd District ng Bulacan ang isa sa mga napatay na biktima. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Pinusuan ng mga netizen ang video ng Philippine Eagle na si Riley kung saan nakatayo na ang batang agila. Sa post ng Philippine Eagle Foundation, game na game sa photoshoot si Riley na 2 months old na ngayon. Si Riley ay anak ng mga Philippine Eagle na sina Sinag at Dakila. Siya ang kauna-unahang Philippine Eagle na nadokumento ang unassisted o natural na paglabas mula sa itlog. Mahigit 3,000 trabaho abroad ang pwedeng applyan sa isang job fair ngayong International Women's Month. Kasamang in-demand ang mga babaeng manggagawa para sa mga cruise ship. Nakatutok si JP Soriano. Ilang taong nagtrabaho bilang domestic helper sa Lebanon, si Sheila. Pero bumalik siya ng Pilipinas para maghanap ng lilipatang trabaho sa ibang bansa. Dahil sa kaguluhan. Dahil po sa gera doon. So, hindi ko kinaya. Nag-apply siya sa isa sa mahigit 3,000 job openings abroad sa job fair ng Department of Migrant Workers na bahagi ng pagdiriwang ng International Women's Month. Kabilang sa mga in-demand ang mga babaeng manggagawa para sa cruise ships tulad ng housekeeping, waiter at galley attendant. For entry level like galley attendant po, $682 per month. Isa sa mga nag-apply dyan si Bernadette. Dream job. Okay lang ba na 9 months kang nasa barko? Kaya Yes, sir. Yes po, okay lang. Naghahanap din ng Saudi Arabia, Oman, UAE, Hungary at Taiwan na mga Pilipinong manggagawa para sa hotel industry. Pati mga nurse at caregiver para sa mga ospital at care facilities. Kailangan din ng factory workers at skilled workers sa Taiwan at ilang bansa sa Europe. Naghahanap din ng beautician at nail technician sa Saudi Arabia.
They are not limited to household work alone. Nandiyan na sila sa professional, managerial level, sa skilled. Si Romel, sinabayan na rin ng pag-a-apply ng trabaho ang asawa at kapwa OFW dati sa Saudi Arabia na si Julie. Kung bibigyan ako pa ng pagkakataon, kahit labor sa construction, papasukin ko eh. Okay lang kasi importante ngayon kumita eh. Maaari ring makita ang mga aktibong job orders sa approved job order section sa website ng DMW. Muling paalala ng kagawaran, huwag papatulan ang mga trabahong alok sa social media at mga messaging app para hindi mabiktima ng illegal recruiters at human traffickers. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Bukas na ang World TV premiere ng Kapuso Murder Mystery Drama Series na Slay. Isa sa mga bida niyan si Gabby Garcia na pumasok din bilang house guest sa PBB Celebrity Collab Edition. Narito ang aking chika. Surely, happy nga si Gabby Garcia as a host sa PBB Celebrity Collab Edition. Pero yes, hindi po siya housemate. Pero kagabi, na-shook si Gabby. Obviously, na siya ay papasok ngayon. Makikilala na natin ang bagong Kapuso housemate na papasok sa loob ng bahay. Kung sino siya, let's watch this. She is one of the brightest Kapuso stars. Ang host at actress na ito magdadagdag sa bahay ni Kuya. At ngayon, ay talagang it is her time para humanap sa mga hamon ni Kuya. Hoy! Totoo ko! Gutom pa ako! Wala akong kakaining weekly budget! Pumasok ka ng Big Brother house. Uy, tinapat niyo talaga ako sa natalo sila! Gabby Garcia! Uy! Dumating na ang takdang panahon para pumasok si Gabby sa bahay ni Kuya. Siya ang next house guest. It's always in the back of my head na shocks anytime ipasok ko. Pero Lagi talaga niya sinasabi yun. Pero like now it's happening for real. Oh my God! Tsaka kuya, tinabat mo talaga ako sa manong weekly budget yung housemate. Yun lang. Agad-agad. Ganyan na talaga. Yes! Totoo talaga. Agad-agad. Hindi ko pwedeng ayusin. Bye ka na kina Sean. Officially a full circle moment na ito kay Gabby na nag-audition sa PBB noong 2012. Yung batang Gabby na nag-audition long ago, ito na, mangyayari na ang kanyang Gusto mo to, di ba? Yeah. At pagpasok ni Gabby, may task agad sa kanya si Kuya. Bukas, back-to-back na mapapanood si Gabby sa GMA Prime. Bago ang PBB Celebrity Collab Edition ay ang world premiere ng murder mystery drama na GMA View Philippines Collab ang Slay. It's such a different role from all my previous roles, and I get to play here. I get to be sometimes the bad girl. And bihira ako magkaroon ng mga ganung role. And nakaka-excite mapanood ng ating viewers kasi ibang timpla naman. POV ng 4 na bida ang napapanood sa View Philippines. Sa GMA naman, ibang anggulo ng kwento ang makikita mula sa punto de vista ng karakter ni Derek Monasterio.